So yan po yung kalsada, o nakita nyo. Yan, para nagko-comment. Yahoo! So ito po ang isang trabaho ng environmental specialist. Inalagaan yung kalikasan, tinitingnan kung ano nang ginagawa nila sa kalikasan natin. And so far naman, we are safe and secured. Of course, pag po mga ganitong proyekto, you have to comply with the government authorities, which is the Department of Environment and Natural Resources. So anong kailangan? Kailangan mo po ng ECC or the Environmental Compliance Certificate, number 1. Pangalawa, pag kailangan mo po ng mga magpuputol ka po ng punong kahoy, out pa po yun sa ECC, so you have to apply for another permit, which is the tree cutting permit, kasi may matadaanan po sigurado itong kabundukan na ito na mga punong kahoy na mga century na matatagal ng puno. So yun po ay i-approve ni DNR, but before that kailangan i-report mo muna yung mga tao, ay mga puno na tatamaan mo, anong laki, anong tangkad niya, yung bilog niya, lahat po yan ay chine-check ni DNR isa-isa. Kung yun po ay pwede pang putulin or iwasan mo na lang. So yan po yung trabaho ng DNR, which is magpapa-approve ka sa isang department ulit ni DNR, which is the EMB or the Environmental Management Bureau. So hindi po tayo basta-bastang nagputol, hindi po tayo basta-bastang gumawa ng karsada dito sa bundok na to, ng anong lugar ba nakakasakop dito? Rodriguez or Montalban, hindi ko alam, pero basta Rizal, probinsya po ito ng Rizal. Eh, marami dito pag panahon ng may mga rambutan, may mga lansones dito, marang, ano pa bang nakikita mga prutas dito? Siyempre number 1, ang pambansang prutas ng kabundukan, saba. So kita niyo po yan, yung mga ganyang klase na ginawa, tinapyasan yung bundok. Actually sa ECC, pag hindi mo siya gagamitin, ibabalik mo siya sa dating tsura, pero syempre hindi mo na po yun magagawa kasi nasa mga bangin na po yung nasa bangin na yung mga lupa. So ganyan na lang siya, pero keep on praying. Pag dumadaan ka rito, tingnan mo lang sa kanan, baka may malalaglag na ba to. So most likely magkakaroon to ng soil erosion pag umulan or bumagyo. Yan, sigurado may mga landslide na yan. So clearing. So yan po yung mga minsan nagpapadelay ng mga project, site clearing. Pabuelo na po tayo sa mga matatarik, pero yung driver po nating magiting, naka 4x2 pa rin po yung makina natin. Bangis talaga ng Ford. Yan. So dito may nasiraan kaming bako, naplatan yung gulong niya. Dami kayo ito, bolo ba yan? Ha? Sa amin sa Ilocano, bolo yan eh. Buho naman sa Tagalog, ay buho yan. Ayan na tayo. Tingala na po yung sasakyan natin. Woo! Hindi na makita. Na tayo. Tingnan natin yung lalim. Tingnan lang. I-zoom natin yung lalim. Yun. Yan, malalim na. Yan po. Pag sumasakay ka po dito, lalo pag umulan, may kasamang dasal. May matarik na ganun, matarik na rin yan, ha? Yan, may mga sign ng collapse na ulit. Diyan yata yung nalaglagan na bahay. Iba pa ba yan? Ay, iba pa. Oh! Ano po yan? Oh! Lord! Yan, o. Yan, o. Yun, laban ng cambio, engine brake. Yan po ang advantage ng manual transmission. May engine brake. Pag automatic po, yan ako po, ang preno mo kawawa talaga. Ito na yung matarik, ito tsaka yun. Yan, nako po. Nako po, Rode. Ang ka ba nagpupunta, Rode? Yan, 4x4, iingay, Ikembot din yung yan po yung narinig nyo po yung parang Armalite. Yan po yung 4x4 namin kumakana.
Ito yung kurbatang ewan. Hindi kaya sa isang kabigan. Yan, atras. Oh, yun, no? Narinig niyo po ba yun? Yun po yung 4x4 namin. Yun, oh. Kanamo, bebe! Mabutin pa tayo ng dalawa. Tuloy magpatakbo ng Chinese na yun. Bakit? Umalis na ba sila doon? Yan, okay. That's all, folks. Tao pala dito. Yan yan eh. Ate Binda. Magandang